Pakinggan natin itong ito munang nangyayari dito sa sa BICAM. Isot na sa BICAM ang proposed 2026 budget ng Transportation Department. Pero bago maaprubahan, nagkainitan muna ang dalawang mambabatas. Alamin kung bakit sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Mag-isip-isip sila, matuto sila gumawa ng budget nila. Bakit tayo mag-iisip ngayon, ba't wala sa NEP? Uminit ang ulo ni Senador Loren Legarda sa kalagitnaan ng pagbusisi sa BICAM meeting kagabi sa budget ng Transportation Department. Nagtataka kasi si Congressman Rufus Rodriguez kung bakit zero budget ang railway system project sa Mindanao para sa susunod na taon. Lalo na anya ang phase 2 nito na nagmumula sa kanyang kinakatawang lugar sa Misamis Oriental patungo sa Iligan. Natapos na anya ang project study na pinaglaanan ng 100 million pesos na budget. Mahalaga kasi anya ang railway system dahil ito ay mabilis at murang uri ng transportasyon. We will know why there is nothing here yet about these two very important railway systems which are good for 22% of our people who are in Mindanao, 22% of the 119 million Filipinos. Do we know about that? Why there's nothing here, zero? It's not in the NEP. The agency did not request for that. So I think the most appropriate agency to talk to and inquire about that is the Department of Transportation. Dito na umandar ang pagiging professor ni Senator Loren at nagsimulang mag-lecture sa BICAM. Sang-ayon ako sa inyo, kailangan. Bakit hindi linagay sa NEP? Hindi naman trabaho ng senador, ng chairman ng finance, sagutin ang ahensya, bakit wala sa NEP? Tumayo pa sa pagkakaupo si Legarda. Alam mo, in fairness kay Legarda, etong tao na ito, not everything that she says, okay ako. Okay? Pero alam mo, itong si Legarda, nakasama ko to sa isang event ng mahabang panahon. At napaka-passionate nito na tao. Kaya ganyan napatayo na siya. Napaka-passionate nito na tao. At in fairness, tama yung sinasabi niya. Yung bakit hindi pa doon? Bakit pagkatapos pa, tsaka pa lang kasi sinasabi ni Rufus na zero daw, wala daw budget doon sa Mindanao Railway. Tapos parang ang sagot ni na nagtatanggol, parang nag-ano kasi niyan, si Gatchalian, sinasabi niya, hindi, anuhin naman na ng yan, ng DPWH na ang bahalang umano yan. Pero para bagang ang dating, sandali, bakit in the first place? Di ba dapat simula pa lang, ipinasa nyo na sa Kamara yan at saka sa Senado na meron ng budget? Bakit ito na naman tayo dun sa singit-singit? Ito na naman ang hilig natin sa singit. Alam mo tayo mga Pilipino, ito walang biro ito Nauobserbahan ko yan kahit dito sa Japan kasi kahit ako ganun Alam mo yung kunwari sa pedestrian lane, ang mga Hapon, they respect space. Ibig sabihin hindi sila didikit. Unless yung katulad ng mga rush hour sa tren kasi talagang kailangan sumiksi. Pero dito, yung pagtatawid ka sa pedestrian, may mga spaces. Pagtatayo yung isa dito, tatayo yung isa dito. Hindi sila nagtatabi. Pas ma-observe mo, pag may foreigner, lalo-lalo na pag Pilipino, pupunta sa harap kasi may space pa. Sumisingit baga. Parang sa kanila, kaya nga kami nagbigay ng space. Because we respect the space of each other. Ayaw namin na nagtatabi-tabi. Totoo, ganun kasi talaga sila. They respect yung noise, yung kailangan, ilang beses na ako napagalitan dyan Hindi, walang biro to. Diba sanay kasi tayo noon na nagla-live, nagbibideo. Pag nagpupunta ako ng lounge sa Japan, naano ko kasi no cellphone, punta ka doon. Lumayo ka. Ganun sila Talagang they respect each other Ganun din sa pedestrian lane, kailangan merong space. Tapos tayo mga Pilipino, dito tayo. Kuya, ate, dito tayo. Kuya, ate. Mga nagbabakasyon, kuya, ate, dito tayo. May space pa. Kaya nga may space Di ba? Para nga, wag kayo magtabi-tabi. Sisingit ka naman. Yan ang hilig ng Pinoy. Jesus, elevator. Tangina, lagi ako dyan. Nabibuisit ako Nakatayo ka na nga. Iniintay mo magbukas. Meron talagang pupunta pa sa harap.
at sisingit pa. Bastos din eh. Alam naman, dumikit ako dun sa elevator para wala makasingit sa akin. Gaganon kasi elevator, wala na sisingit nakatutok na ako. Diba, siyempre, medyo malayo-layo ka. Kasi, siyempre, para makadaan yung lalabas, meron pa rin talagang sumisingit. Alam niyo yan sa MRT, di ba? Hindi nagbibigayan. Alam mo, dito, siksikan man, pero nagbibigayan. Sa sa tren nila. Siksikan sila, pero hindi sisingit. Nakapila, kahit walang mumamando dun. Kasi sa atin, may nagmamando na sumisingit pa eh. Doon, walang nagmamando. Yan ang ugaling Pinoy na bit-bit hanggang sa budget. Doon nagpapahabol. Ito, singit mo naman to para hindi mahalata. Ang ginagawa nila sa ending part na nila isinisingit. Mantakin mo, Bicam na to, wala pa yung amount. Para bagang sinasabi, pagka ayusin na lang natin yan sa small committee na lang, wag na dito. Yun nga nagkakaproblema. Ako lang ang tatanungin. Ito honestly, kung ako lang ang tatanungin, dapat ang budget, tapos na sa NEP pa lang. Wala ng amendments, wala ng insertion. Although, nasa kasi, ewan ko kung sabi kasi nila nasa batas daw yung the Congress or the House and the Senate may amend the budget. Alam mo yung provision na yan sa ating batas na may amend, diyan nagkakadalihan. Kasi yung amendment na yan is a beautiful word. From the root word pork barrel, from the root word PDAF, from the root word insertion. Yan ang totoo. Gets nyo ba? Kasi pag nagkasingit-singit, dyan na magkakadalihan. Diba? Kaya nga, di ba, kung halimbawa lang sa mga dokumento, lalo na, dahil alam natin yan sa LTO, di ba? Pagka pasa-pasa, pagka picture mo doon sa kabilang window, lahat ng window pupuntahan mo para ka nagwi-window shopping, di ba? Parang ganoon eh. So, pagpunta mo doon, ipapasok. Pag merong 100, 200, isisingit ngayon doon sa taong nandoon. Yun yung style na para mapabilis yung papel mo. So, ito yung dati na yung panahon ni bago si Pangulong Duterte, hindi ko na lang babanggitin yung presidente na yun. Pero nung panahon ni Pangulong Duterte, niyari ni Pangulong Duterte yan. True to God eh. Ewan ko kung bumalik ngayon yung sisingitan yung papel para iuna ka na i-type. Yung ita-type nung kung sino man nag-encode, uunahin yung mo pag may singit. Diyan nagkakaroon ng corruption. Yan ay mga small example lang. But could you just imagine how many pasingit in a day yung natatanggap ng mga taga-LTO noon? Ngayon kaya, magkano kaya natatanggap nung nag-i-insert? Yan yung sinasabi natin na sana, ang wish ko, tama si Senator Loren dito, at ang wish ko, sana wala ng amendments. Dapat doon pa lang sa simula, tapos na. O kung meron mang amendments, hindi yung ganyan. Iba kasi yung from zero, nagkaroon ng bilyon. Alam mo yun, dapat kung may amendments, may limit. Hindi pa pwedeng amendments na Ako nga, dapat nga walang amendments eh. Kung ano na yung sinabi ng DBM, yun na lang. Ang pwede lang gawin, tanggalan. Pagka sabit yung isang departamento, hindi nakasagot na maayos pagdating sa budget, sana pwedeng tanggalan. Pero yung dagdagan, naku po, patay tayo dyan. Dyan nagkaloko-loko eh. Ano nangyari sa Pilipinas eh? Para ipaliwanag ang kanyang punto. Mag-isip-isip sila, matuto sila gumawa ng budget nila. Bakit tayo mag-iisip ngayon? Ba't wala sa NEP? Thank you for the lecture, Senator Loren. I'm not lecturing. No. No, we thank you really. You're really saying. Grabe isa, no? Yan ang tinatawag na condescending. Nagpasalamat pero condescending. Condescending yung pag-ano eh. Right thing. No, But it's true. anyway, Because I was there for 5 years and sometimes, hanggang last minute, they submit in the BICAM.
Why should they submit in the BICAM? Naging chairperson na rin si Loren Legarda ng Senate Committee on Finance noong 17th Congress. Kaya ganun na lang ang kanyang frustration ngayong 20th Congress dahil nasa BICAM na gusto pang ihabol ang isang budget na hindi naman kasama sa isinumite ng Pangulo ng Bansa. Pag-isipan nila ang kanilang NEP, National Expenditure Program, the President's Budget. That's why ayaw namin ma-insertion sa BICAM. Kasi dapat kung mahalaga yan, nasa NEP na yan. Tiniya rin niya si Congressman Rodriguez na anyay veterano ng mambabatas sa pagtatanong nito sa first-timer na chairman ng Senate Finance Committee kung bakit hindi nilagyan ng Senado ng budget ang railway system project sa kanyang distrito sa Mindanao. And then they come to a senator during the plenary, isingit nyo to. Ayaw namin. Okay, we amend, but there's only limited fiscal space. And then now, a veteran congressman asks the first-term chair of the Finance Committee, why is it not there? I'm sorry, I have to answer for him. Of course, he can very much answer that, but if it's not in the NEP, what do we do? Right? Dito na lumambot si Congressman Rodriguez at sumang-ayon kay Senator Legarda at ipinanukala sa DOTR na isama na lang ito sa susunod na budget cycle o para sa 2027. Dagdag ni Legarda, kailangang maorganisa ang isang oversight committee para magkaroon ng konsultasyon kahit buwan ng meeting niya para maplansya ang mga susunod na expenditure program ng pamahalaan. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante! Grabe, no? Alam mo, yan ang yan ang nagagawa talaga ng pera, no? Yung love of money. Diyan talaga nagkakaroon ng katarantaduhan, Kasi, imagine mo, kasi nagre-reklamo yung mga kakampuet, may mga, matagal naman daw nang pinag-uusapan yan, bakit hindi pa maayos ngayon, may mga nag-grandstanding daw, yung mga tumitira, hindi naman mga Duterte, alay yung mga yan, Si Loren di naman Duterte alay. O so si Jaime, tsaka yung iba pang I think si Marcoleta as far as I remember. Pero hindi yung iba na nagpumupo na diyan ay hindi naman po mga Duterte aligned na senators. Pero ito mga kakampuet, galit na galit sila na para bagang nagpapabibo lang daw yung mga pumupo na kaya tumatagal yung budget at dapat daw ipasa na kaagad kasi kesa daw ang rason nila di ba we have the most corrupt budget last year, so magkakaroon lang yan ng reenactment pag hindi minadali ngayon. Paano kung may nasisilip tulad nito? Paano kung may sinisingit na naman? Tapos magkakasisihan na naman parang yung ginawa ni ano ba ito? Ni Ontiveros. Ontiveros, kilala ninyo, di ba? Tuwan-tuwa siya kaysa daw ibabalik na daw ang pera sa PhilHealth. Oy, Miss PhilHealth. Hindi na makakalimutan yan. Miss PhilHealth Queen. Ontiveros, makinig ka. Tuwan-tuwa ka na tila inaangkin niya dahil inutusan ng Supreme Court na ibalik ang pera doon sa PhilHealth, yung tinanggal ng DBM, ibalik daw. Di parang tagumpay yun, panalo yun. Kinikredit gap ni Ontiveros ngayon. Sabi nga ni Ted Pailon, narinig ko yun Sabi nga ni Ted Pailon, sandali, di ba kasama ka sa pumirma? Noong inilipat yung budget from the PhilHealth. Bakit ka ngayon para bagang inaangkin mo yung tagumpay na ibalik sa PhilHealth? Katarantaduhan. Ang bayan kong Pilipinas.